Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-128 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na mahalagang magsilbing gabay ang mga aral ng kasaysayan sa pagharap sa mga hamon ng kasalukuyan at sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinilan. Sinabi rin ng Pangulo na sa kabila ng mga hamon tulad ng katiwalian, kahirapan, pagkakanya-kanya at climate change, nananatilian niya ang kanyang tiwala sa galing, sipag at kabutihan ng mga Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang publiko na gamitin sa tama ang kanilang kakayahan, lumaban ng patas sa araw-araw at piliin ang ikabubuti ng bayan kaysa sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Sinimula ni Pangulong Marcos ang pagdiriwang kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanilang mga anak sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Luneta bago tumuloy sa Carino Grandstand para sa Civic at Military Parade. Kasama sa parada ngayong taon ang float na ang balangay ng pagkakaibigan at ugnayan na sumisimbolo sa pakikipagkaibigan at kooperasyon ng Pilipinas sa mga bansang kasapi ng ASEAN habang hawak ng bansa ang pagiging ASEAN Chair ngayong 2026. Bahagi rin ng pagdiriwang ngayong Araw ng Kalayaan ang Van d'Honor na pangungunahan ni Pangulong Marcos sa Malacanang ngayong gabi, isang tradisyonal na pagtitipon para sa mga miyembro ng Diplomatic Corps at iba pang panauhin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.